Okay, so dami ng dalang gamit at pinag-aaralan sa klase, kadalasang malalaki at mabibigat ang mga dalang bag, lalo na ng mga grade school students. Pero alam niyo bang hindi sila dapat masanay na magbitbit ng mabibigat na bag? Para pag-usapan yan, kasama natin si Dr. Patricia Reynoso, isang consultant for pediatrics and child health. Good morning, Doc. Good morning, Miss Susie. Yan, ako nakakalungkot at saka nakabahala yung ganito kabigat dinadala ng mga bagat sa atin. Alamin muna natin kung ano-ano ba mga karaniwang laman ng bag ng isang grade 1 pupil. Ayan. Ito pala yun, Dok. 10 libro, merong 10 notebook kasi syempre may pad paper, may baon, yan, may juice syempre or tubig inumin, tapos sasarado natin yan. Dok, ano nga ba ang ideal na weight dapat? Kung halimbawa, isang grade 1 student weighs about 20 kilos, Yes. dapat 10 to 20% lang yan ng kanyang weight. 10 to 20%. So, about maximum of 4 4 kilos. kilos, Yes. no? Yan, tingnan natin. Oh my gosh! 6.576 kilograms. In pounds yan, times 2.2, 13, 14 pounds. Yes. My goodness. Wait, let me try. Uy, no joke And also yung pagbuwelong ganon, ang bigat niya. Ang laki kong tao Ito, ganitong bigat ng school. Anong posibleng epekto dito sa kalusugan? Ito yung tamang paraan kasi ng pag-carry din, no? Yes, yes. Dapat dalawang straps. Ideally sana padded yung straps natin, Yes. at malapad. And hindi lalampas sa waist, sa bewang, yung height nung bag. So ito medyo mababa to? Yes. Alright. Tapos, Yan. yung distribution ng weight sa loob dapat maayos din. Oo. Kasi kung mabigat sa dulo... Ano ako, in Yes. fairness, Doc, nung umiwalay kang ganun, nalaglag ako. Ano yung mga mabibigay nitong epekto sa kalusugan ng isang bata? Pwedeng magkaroon ng strain sa muscles sa shoulders, sa likod. Pwedeng long-term use can produce chronic pain. That's terrible. At saka sandali ko pa lang ito binuhat. Kumbaga, yung iba naglalakad pa, di ba? Galing bahay, papuntang school, nagko-commute. At as ito, so ito, ang weight niya, 6.5. Ito, sako ng bigas, yung 5 kilos, di ba? Yes. So, mas mabigat pa siya. O, timbangan natin sa timbangan bayan. O, yan, tama, 5 kilos. So, mas mabigat pa. Sa isang sakong bigas, sus Mariosep. Yung sakong 5 kilos. So, Doc, ano yung mga pwede natin gawin para maibsan naman yung ganitong bitbitin ng mga bata? Number one, let's maximize the use of the bag, Okay. Yung pwedeng, yung mga Pockets. side pockets, pwedeng dyan na ilagay yung ibang gamit. Tapos yung distribution nung timbang nung gamit sa likod, Okay. dapat ideally yung pinakamabigat nasa gitna para hindi rin mag-create ng pressure sa likod ng bata. Aha. Anong nasa gitna? Nasa gitna ng pagkakaayos, like the books. Okay. And then, kung sobra na talaga yung bigat, Grabe, bigat naman. Okay. yung iba pwedeng dalhin ng bata, pwedeng Bitbitin na lang ganon. Alright. So, ito, syempre, yung baonan dapat nandito siya. Tapos nun, yan. Meron di ba nabibili parang goma ba yun or something, tas pang wrap nung It's a book strap. Book strap. Pwede rin. Yun. Tapos gantuhin na lang. Mas maganda kasi hindi nag-create ng pressure sa likod. Right. Oh, thank you so... Ito pa, pwede ng second bag. Or a second bag can be used, pero mas maganda sana yung bit-bit na lang. Oo. Hindi rin yung nakasling Hindi na din sa isisling. katawan. Kasi hindi na naman siya pantay ng weight. Doc, maraming salamat, Dr. Patricia Reynoso. Thank you so much. Naku, ating mga bagets, kawawa naman kung isipin nyo talagang tunay, di ba? Kaya sana tayo mga mamis, gawan na lang natin ng paraan at saka painggan yung mga advice sa atin ni Doktora para syempre makatulong dun sa ating mga bagets na nag-aaral. Magbabalik pa ang unang hinag. Lang po kayo.